Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang QuickBooks kung ikaw ay bago pa lamang sa tool na ito. Okay? So ang QuickBooks ay isang accounting software na tumutulong sa mga negosyo, na mag-track ng income, expenses, at financial reports sa isang lugar lamang. Okay? So ang una natin gagawin dito ay buksan mo lang ang iyong web browser. Tama. Ngayon ay mag-open ka lang ng another tab. Pagkatapos niyan ay search mo lang dito, QuickBooks. Okay, so type mo lang QuickBooks at makikita mo na itong unang website. So click mo lang ang website na iyan. Okay, pagkatapos niyan ay i-click mo lang itong go to Philippines site kung sa Pilipinas ka naka-base. So click mo lang yan. Okay, pagkatapos ay mag-antay ka lang ng ilang segundo. Okay? So wait mo lang at dito ay hahanapin natin ang ating plan na pwedeng magamit. So kung bago ka pa lamang, pwede kang pumili ng plan na hindi masyadong mahal, kagaya ng Simple Start. Okay? So i-click mo lang itong See Plans and Pricing. Okay? So pagkatapos niyan ay makikita mo na lahat ng plan na pwede mong i-subscribe. Okay? So dito click lang natin itong See Plans and Pricing. Ayan, tama. So, dito may Simple Start, Essentials, Plus, Advanced. So, pipiliin lang natin itong Simple Start. So, pagkatapos mong gawin ang iyong account, ay makikita mo na itong section na ito. So, ito yung homepage mo. Okay? So, pagkatapos mong mag-login, pumunta ka lang sa settings. So, ang settings ay andito sa itaas. So, click mo lang yan. At pumunta ka sa account and settings. Tama. So, click mo lang yan. Okay, pagkatapos ay kailangan mo lang ilagay dito lahat ng impormasyon ng iyong negosyo. So, pangalan ng iyong negosyo, address ng iyong negosyo, ang contact information, at ang tax details ng iyong negosyo. So, ilalagay mo lang yan lahat dito. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang itong X or ang done option. Okay? So, mahalaga ito upang maayos na ma-organize ng QuickBooks ang iyong financial records. Okay, so kailangan natin gawin yan. Ang pangalawa naman ay kailangan nating maglagay or mag-add ng bagong customers o clients. So, paano nga ba gagawin yan? Click lang natin itong all apps at makikita na natin dito ang customer hub. Yan, expand lang natin. So, dito sa customer, click mo lang ang customers. Ayan. Okay, so dito, kailangan lang natin mag-add ng bagong customer. Okay? So, sa customer section, makikita mo dito sa bandang itaas ang new customer. So, kailangan mo lang yung i-click. At dito ay ilalagay mo lang lahat ng detalye tulad ng pangalan ng customer, ang phone number ng customer, at ang email address. So, kung gusto mo naman maglagay ng notes kung kinakailangan, makakatulong ito para mas madali ninyong ma-track kung sino ang nagbabayad sa inyong negosyo. Okay? So, next naman, ay kung may customer ka na kailangan magbayad, maaari kayong gumawa ng invoice. So, paano nga ba gumawa ng invoice? Click mo lang itong create option na nasa taas. Okay, so click lang natin ito at i-click natin ang invoice. So, kailangan natin piliin ang customer at ilagay ang detalye ng produkto o serbisyo. Okay, so click lang natin itong add customer at iselect mo lang ang iyong customer. Okay, so halimbawa, ang item natin ay graphic designer. So, ilalagay muna natin dito ang date. Okay, so for example, 12 at ang kanyang product and service. So, lalagay lang natin dyan at ang kanyang description. So, automatic na kakalkulahin ng QuickBooks ang total amount. So, pwede ninyong itong i-email sa customer, sa iyong customer, o i-print kung kinakailangan. So, andito, may review and send. Pwede mo rin itong i-print or i-download para sa iyong record. Okay. Ngayon naman ay ang pag-record ng expenses. So, mahalaga rin na i-record ang expenses ng iyong negosyo.
paano nga ba gawin yan? So, close lang natin ito. So, click mo lang itong create option again. Tapos, kailangan mo lang pumunta sa expense. Okay? So, dito sa expense, kailangan lang natin ilagay ang impormasyon tulad ng kagaya ng vendor. So, office supply store. So, category naman, office supplies. Sa amount naman, for example, 1,500 pesos. So, description naman, mga gamit sa opisina. So, dito, lalagay mo lang lahat ng detalye at makikita mo na dito ang total. Okay? So, kung gusto mo naman maglagay ng attachment, so, pwede mo rin i-click ang option na ito at i-click mo lang ang save and close. Okay? So, ang pag-record ng expenses ay, syempre, makakatulong upang malaman ninyo kung magkano ang ginagastos ng iyong negosyo. Okay? Ngayon naman ay kailangan mo ring i-record ang payments. So, paano nga ba? Kapag nagbayad na ang iyong customer, kailangan ninyo itong i-record. So, click mo lang itong create option again. So, andito sa itaas. Okay, click lang natin yan. At i-click mo lang ang receive payments. Tama. Okay? Ngayon dito, kailangan lang natin piliin ang ating customer. Okay? So, piliin mo lang ang iyong customer at ang invoice na kanilang binayaran. So, makikita mo yan dito. So, pagkatapos piliin mo lang ang iyong payment method. So, makikita mo dito ang iyong payment method sa may cash, check, credit card, or direct debit. Okay? So, pagkatapos ay i-click mo lang itong save or save and close option. So, automatic na mamamarkahan ng QuickBooks ang invoice bilang paid. Okay? Ngayon naman ay kailangan natin tingnan ang financial reports. So, isa sa pinakamahalagang features ng QuickBooks ay ang financial reports. So, paano nga ba gagawin yan? Pumunta lang tayo dito sa report section na nasa dito. So, click mo lang ang reports. Ayan, pagkatapos ay piliin ang profit at ang loss. Okay, so may standard report, custom reports, and ang management reports. So, click lang natin itong profit and loss. Tama. So, makikita dito ang total income ng negosyo, ang total expenses, at ang net profit. Makakatulong ito upang malaman kung kumikita ba ang iyong negosyo o hindi. Okay? So, again, kailangan mo lang pumunta dito ngayon kung gusto mo naman makita ang report period. So, click mo lang itong option. At andito, makikita mo rin ang range ng mga petsa ng iyong report. Okay, so that's it for this video. If you think this video helps solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.